Hi guys, JM here and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-hair reband with Brazilian blowout. And para sa rebanding process ng ating client ngayon guys, ang gagamitin kong rebanding cream is itong Lightness Keratin Ginger Rebanding. Actually, ito na yung ginagamit ko ngayon sa aking mga client kasi nagustuhan ko siya. And i-share ko sa inyo kung ano ang result nito. And para naman sa ating Brazilian blowout ngayon guys, ang gagamitin kong Brazilian blowout is itong EGL Brazilian blowout. Actually, hindi ito yung mismong ginagamit ko talaga pero susubukan natin kung maganda ba itong Brazilian blowout na to. So, before we jump to my video guys, if bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe to my channel and click mo na din yung notification bell para updated ka tuwing may mga bagong uploads ako. So, without further ado, let's jump to my video! Before we proceed sa pagre-reband sa ating client mga besh, first thing we need to do is i-check muna natin ang history ng kanyang buhok, if nalagyan ba siya ng any chemicals like hair colors or na-reband ba siya before, para alam natin kung anong technique ang gagamitin natin sa pagre-reband sa kanya. And as per checking mga besh, is virgin ang buhok ng ating client. So ang gagamitin kong technique sa kanya is yung normal rebanding process. And before ako nag-start mga besh, is sinampo ko muna ng clarifying shampoo ang buhok nating client para mag-open yung cuticle na mga hair strands niya. Next is i-divide muna natin ang buhok ng ating client into 3 or 4 sides para madali tayong makapag-apply ng rebanding cream. Sa paglalagay ng rebanding cream number 1 sa buhok ng ating client mga besh, is i-apply natin ito ng layer by layer. Kumuha lang tayo ng konting section sa buhok niya at lagyan natin ng rebanding cream. Take note sa pag-a-apply ng rebanding cream sa buhok ng ating mga kliyente mga besh, is wag na wag natin isasagad ang rebanding cream sa anit ng ating kliyente. Mag-iwan tayo ng 1/2 inch away from the scalp tuwing mag-apply tayo ng rebanding cream para maiwasan natin na magkaroon ng ating kliyente ng any scalp irritation. And huwag din natin kalimutan magsuot ng gloves mga besh just to make sure to protect ourselves from any skin irritation dahil sobrang tapang ng rebanding cream number 1. And every time na maglalagay tayo ng rebanding cream number 1 mga besh, is wag na wag natin kakalimutang hilot-hilutin ang buhok ng ating client just to make sure na even or lahat ng strand is nalalagyan.
After kong malagyan ng rebonding cream number 1 si client, is ibababad ko muna ito na mga 30 minutes and i-check ko if natabla na ba ang buhok niya. After 30 minutes and as per checking, is hindi pa masyadong tumalab ang rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client. So next step na gagawin ko is magre-reapply ako ng rebonding cream number 1 sa buhok niya. Uulitin ko lang ang process at maglalagay lang ako ng konting amount sa buhok niya. Take note din mga besh na huwag tayo masyadong magre-rely sa mga instructions na nakalagay sa packaging ng mga rebonding set na ginagamit natin kasi hindi lahat ng buhok is natatablan agad ng 25 to 30 minutes. Lalong-lalo na yung mga buhok na makakapal ang strands is minsan umaabot ng 45 to 1 hour ang pagbababad bago ito matablan. After kong mag-reapply sa buhok ng ating client mga besh, is ibababad ko ulit ito ng mga 15 minutes. After 15 minutes mga besh, is nag-strand test na ako. And as per checking, is nag-rubberize na yung buhok niya. It means tumalab na yung rebonding cream number 1. So next step na gagawin natin, is babanlawan natin yung buhok niya ng purong tubig lamang. After kong banlawan ang buhok ni client and making sure na wala ng mga gamot na natira sa buhok niya, is iboblower ko na siya ng 100% dry para hindi tayo mahirapan sa pagpaplansya. After kong mag-blow dry mga besh, is ifa-follow na natin ang pagpaplansya. So, i-divide na natin ang buhok ni client into 4 section para hindi tayo mahirapan. Since virgin at makakapal ang strand ng buhok ni client, so gagamit lang ako ng 200 degrees Celsius. Take note sa pagpaplansya mga besh na wag nating mamadaliin ang pagpaplansya sa buhok ng mga kliyente natin para maiwasan natin magka-back job. Make sure tuwing magpaplansya na tayo is maninipis lang yung mga section na kukunin natin just to make sure na lahat ng strand is maiinitan.
After kong magplansya mga besh, is papahingahin ko muna ang buhok ni client na mga 5 to 10 minutes just to make sure na sumingaw na ang init gawa ng pagpaplansya natin at isusunod na natin ang paglalagay ng rebonding cream number 2. After making sure na malamig na ang buhok ni client, so a-applyan ko na siya ng rebonding cream number 2. As you can see mga besh, every time na mag-a-apply ako ng rebonding cream number 2 sa mga kliyente ko, always akong nagsisimula sa tuktok ng ulo. Kasi, hindi na ako gumagamit ng mga hair clips tuwing magsa-sectioning ako sa buhok ni client para maiwasan nating ma-deform ang buhok niya. After kong maglagay ng rebonding cream number 2 sa unang part ng buhok ni client, is binabalikan ko ito at nag-i-spray ako ng tubig just to make sure na hindi ito mag-dry habang ibinababad natin. After ko mag-apply ng rebonding cream number 2 mga besh, is nag-apply ulit ako ng tubig at ibababad natin ito ng 25 to 30 minutes. After 30 minutes mga besh, is binanlawan ko na ang buhok ni client at i-blow dry natin siya ng 80% dry dahil isusunod na natin ang Brazilian blowout. Take note mga besh na ina-apply ang Brazilian blowout sa mga kliyente natin ng 80% dry. It means, i-apply ang Brazilian blowout ng medyo basa ang buhok ni client. Para sa Brazilian blowout ng ating client ngayon mga besh, is gagamitin ko itong EGL Brazilian blowout. I-section natin ulit ang buhok ni client into 4 sides para hindi tayo mahirapan. Sa pag-a-apply ng Brazilian blowout mga besh, is same lang siya sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1. Wag na wag nating isasagad sa anit ni client kasi medyo matapang din ang Brazilian blowout. After kong ma-applyan ng Brazilian blowout si client mga besh, is ibababad ko muna ito ng 45 minutes. After 45 minutes mga besh, is i-blow dry ko na ang buhok ni client. At medium heat lang yung gagamitin ko sa pag-blow dry kasi medyo maanghang at masangsang sa ilong ang amoy ng Brazilian blowout. After making sure na 100% dry na ang buhok ng ating client, next step na gagawin natin is magpa-plancha na tayo. Take note sa pagpa-plancha mga besh, is maninipis pa rin ang gagawin nating pagpaplansya sa buhok ng ating client
just to make sure na lahat ng strand is naiinitan. Anak, oh! Mampak na, oh!